Hello, water signs! Cancer, Scorpio, Pisces, ito na po ang inyong reading pasulyap para sa darating na bagong taon 2025. Gusto nyo yun? Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Tayo po ay live na live ngayon sa ating YT. Babalikan ko kayo maya-maya. Maraming salamat po. Okay, simulan na natin ito. Guys, this is a general and collective reading. Of course, just only take what resonate. Hindi lahat kailangan mag-apply sa inyong sitwasyon. 3 signs kayo. Okay, at napakalawak ng maaaring iwan ng baraha. Huwag lalaliman. Okay, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Bagong taon, 2025. Anong mensaheng gabay? Anong parating sa inyo? Anong kailangan nyong marinig? Mensaheng gabay po. Message. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Okay. Andali. Ang dami nito. Kukunin ko yung pinakamaaring bumagsak na baraha. Bago pa man tayo magsimula, ay sinashuffle natin mabuti ang baraha. Nagme-meditate tayo. Oo. Importante yan. Pero, okay. May ilang cards na bumabagsak. Water signs, 2025. Kumpul kasi ito. Kukuha lang tayo ng ilan. Okay. Eto na. Isa-isahin natin. The Moon. The Moon. Bagay na bagay bilang sino mga Cancer. Cancer is ruled by the Moon. The 8 of Cups. This one is in reverse. Page of Pentacles. The 3 of Swords. Okay. The 5 of Wands. Reverse. The High Priestess. The Temperance card. And the 7 of Swords. 3 and 7 of Swords. Urong pa natin ang bahagya. I know sa live hindi nyo nakikita lahat ng baraha. Or kung paano natin shuffle. Again, mapapanood nyo rin po ito. Okay. Cancer. May pagkamalalim. Bilang kayo mga Cancer, Scorpio, Pisces. May pagkamalalim dahil kayo, ayan nga, mga water signs. Malalim. May pagka-intense, may pagka-extreme. Unahin na natin yung una kong nakikita about your feelings, your emotions. The Moon, the 3 of Swords. The High Priestess. Ay, una pa lang parang may hugot. Okay? Especially for some of you na right now, ngayon pa lang, daman nyo na. Or meron kayong ilang pinagdadaanan sa buhay, relasyon, pag-ibig na hindi ganun kagaanan. Hindi madaling panghawakan. Again, just only take what resonate. Ito ay para sa ilan na parang meron kailangan pahilumin, pagalingin. Meron pong kailangan patawarin. Merong closure na kailangan mabuo o harapin. Okay. 3 and 7 of Swords. The Moon. Ito yung ilang laban nyo pagdating sa buhay relasyon na nagkaroon ng painful effect. Nag-iwan talaga ito. Kita nyo naman. Pakita natin sa live. The 3 of Swords. Hindi naging madali. May 3 swords na ayan nakabaon sa inyong mga puso. Again guys, it could be physically, mentally, emotionally, para sa ilan na mayroong pinagdadaanan na mahirap lagpasan. Mahirap labanan. Wala naman talaga tayong control sa kung anong pwedeng maramdaman or pwedeng iwan sa inyong pakiramdam ng buhay. Especially for some now, if this is about your physical health, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, okay? Simpleng tarot card reader lang po tayo, pero meron talaga kayong pinagdadaanan, physically, mentally, patuloy na pagtitiwala. Siyempre pa, saan yan, Moonchild? Sa proseso, tiwala sa inyong sarili, at sa Kanya. The High Priestess, the Temperance card, tiwala
na pwede nyong makuha sa kanya rin. O yung paghawak niya sa kanya, minsan kailangan lang natin, lalo pa kung wala na tayong control pa. Surrender it all to God. Sa inyong mga faith, pagdating sa inyong mga spiritual connection, at sa part na yan, maging ano pa man po ang inyong religion, okay? Dasal lang. Alam naman natin how powerful ang prayer. Okay, may hugot bilang mga water signs, and I have my sun sign in Cancer din. Maring ito mag-apply guys, first half, halimbawa first half of the year 2025. Para bang meron kayong kailangan mo nang i-focus sa inyong mga sarili, lalo pa kung mag-apply na meron kayong pinagdadaanan o ngayon pa lang ay daman nyo na meron kayong kailangan pahilumin, pagalangin, merong healing, kumbaga. And the best way dito, of course, yung aking na-mention, tiwala. Tiwala sa kanya, sa inyong sarili, sa proseso. Sa proseso kung saan, lalo pa, kung kailangan nyo dito ng suporta pagdating sa inyong pamilya or sa mga profesional, lalapit tayo, syempre pa, sa kung saan pwedeng, alam yung pwedeng makatulong. Okay? Gawin yun. Merong solusyon po. May hugot talaga. Tiwala lang. And pray. Okay? Patuloy na changes, guys. Patuloy na merong susubok or sumusubok sa buhay. Or maybe a reminder po ito na kailangan yung marinig ngayon pa lang. Patuloy naman kayong nanlalaban sa ilang pagsubok na ito. At yung aking na-mention sa healing process, ang bawat isa po sa atin ay magkakaiba sa parte na yan. Depende kung gaano kalalim, gaano yung hugot nyo, okay? Pero ano pa man yan, merong solusyon. The Five of Wands reverse. The High Priestess. Listen to your body, guys. Listen to your intuition. Malakas kayong makiramdam. Alam nyo na to. Mapangahawakan nyo. Minsan hindi lang natin masyadong binibigyan ng diin, binibigyan ng focus. Kung anong kailangan pahilumin, kung anong kailangan harapin, gawin nyo yun. Paano tayo mag-heal? Totally, kung hindi natin tutulungan ng ating mga sarili. At sa part na yan, again, you have to listen to your body, emotionally, physically, or even spiritually. On a soul level pa ba yung connection na ito sa inyong relasyon? Tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. At hindi ang mga barahang ito. Okay, sundin kung ano yung alam nyong tama. Para sa inyo. Okay? Parang kayo muna, yung unang ating nakikita dito. It's all about you. Cancer, Scorpio, Pisces, magpagaling. Very important naman talaga yan. Paano nga naman natin magagampanan itong ilang aking pang pwedeng ma-mention sa sektor ng trabaho, pera, pamilya, kung kayo ay hindi handa sa mga bagay-bagay. So, more on self-care and self-love. Okay? And yung support, aking ulitin. Yung strength, meron kayo. Balance. Tuloy lang. Patuloy na yes, maaaring sinusubok or susubukin kayo ng buhay. Pero andito yung indikasyon na patuloy din kayong nanlalaban. It's okay to pause, to heal, to recharge your energy. Pero, sabi nga nila, pahinga saglit, laban ulit. Huwag itong maging dahilan para panghinaan ka ng loob. Meron dito nakikita tayong solusyon. Kanina ko pa naman mention. Solution, reconnection, or even reconciliation. Meron pong maayos. Kahit sa simpleng, minsan guys, if ever mag-apply yung forgiveness, yung closure, sabi dito, sa lahat, hindi sa lahat, or para sa lahat sa atin, natatanggap yung closure, na alam mo, deserve mo, kailangan ka yun. Paano ko makakapag-move on? So, I can totally move forward kung walang closure. Or para sa ilan na kailangan ng komunikasyon, naghihintay ng salita sa tao ito or sa ganap na ito, sa sitwasyong ito. Minsan daw po, yung closure na ito na ating hinihintay mula sa ibang tao ay hindi na mahalaga. Okay? Yung closure na ito ay ibigay mo na lang daw sa iyong sarili. Deserve mo yung pagka-balance, yung pagka-at peace, yung peace of mind. Water signs. Ang lalim naman. Oo, ang lalim ng bumabag. The Moon, the High Priestess, Temperance.
Okay, umaangat dito yung ilang ano yan? Major arcana. So, maring merong ilang major big events ganap, feelings na parating sa inyo ngayong 2025. Other messages, sa mas practical, maring merong pag-travel ang ilan sa inyo. Travel, it could be about business, work, pleasure, education, or religion. Kasi sobrang nag-apply dito yung spirituality. Okay, yung connection na meron kayo sa Kanya. Meron kayong learnings na pwede pang matutunan. Okay, Page of Pentacles. Eight of Cups, kung aking i-apply yan, career-wise, could be new work po ito. New work, new offer, new client, positive possibilities pagdating sa inyong work sector. Temperance, the High Priestess, Five of Wands na overwhelm ako. Pagdating sa buhay karera, ang ganda. Ang ganda lalo kung papaangatin yung patuloy, yung diskarte, at yung pagiging creative side nyo. Creative side, yung inyong mga creativity. Ayan, may iwan natin na nasa inyo ang alas. Okay, sa parating na ito na bagong taon. Gusto kong mag-add, pagdating sa ilang bagay-bagay pa, Cancer, Scorpio, Pisces, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Message po, add lang tayo. Okay, ito na. The Page of Wands. Ito na yun. Kaka-mention ko lang. Limitless po. Pagdating sa travel, education, ito yun eh. Para clarify lang tayo, pakita natin sa new beginnings, new journey, new life, path, kung ano man yung higit na bibigyan nyo ng priority. Again, general reading po tayo, just only take what resonate. Pero dyan din po pumapasok yung inyong spiritual connection. Sobrang nagbibigay din po yung connection na meron kayo sa Kanya. Sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, the Four of Wands. This one is in reverse, the Tower, reverse. So, expect the unexpected. Maiwan ko on the positive side to. Along with your other cards, i-claim natin na merong sorpresa, or sabi ko nga, big events na pwedeng maganap. More on private, yung achievement, or low-key. Ito yung ilang laban na malalagpasan. Five of Wands. This one is in reverse. Laban na patuloy yung kinakaya at nalalagpasan. At ito, ano yun? Ang tamis naman nun, Moonchild, but this is not something like overnight success, guys. Wala namang madali. Walang trabahong madali or relasyon na madali. Lahat naman tayo ay humaharap sa ilang highs or lows, kumbaga. Ayan, sabi nga ng ilang doggies, wait lang, kung kailangan nating patahimikin. Okay, ayan, tayo po ay nagbabalik. Ito na nga, sabi ko nga, nasan ba yung huli natin pinag-usapan about success? Sabi ko nga, diba? Meron po, may celebration dito, may private achievement, may kasiyahan, gaano man yan kalaki, kaliit, kabongga, patuloy, may progreso, may improvement. But syempre pa aking ulitin, this is something na patuloy niyong papaangatin din yung opportunity na ito sa inyong mga sarili. Yung willingness, kumbaga, ito ay isang bagay na magmumula pa rin sa inyong enerhiya, sa inyong sipag, sa inyong lakas, sa inyong effort. Okay? At yan, kapag alam niyo naman sa inyong mga sarili, na nanlaban lang din kayo, subok lang ng subok sa buhay, kahit pa dito, parang minsan sinusubok tayo. Rest assured, water signs, that the universe has your back. Okay? Ito yung taon, 2025, para pahintulutan mo ang iyong sarili na i-showcase ang iyong kakayanan, patuloy na ipakita yung natural na abilidad, natural na power na meron ka. I-showcase mo na ito sa showtime. Charot. Hindi. Panatilihin lang po yung kagustuhan at meron kang mararating. Meron magandang paggalaw, progreso. Pati dyan sa ilang goal mo. Limitless po ang parating. Sorry na mention ko. Travel, no? Kasi Page of Wands, ayan, parang kina-clarify lang tayo eh. Time to take action.
Ayan po, yung inspired action. Kita mo siya. Parang ready siya na sumuong. Ready siya sumuong. Sumuong saan? Sa mga bago or pwede pang pagbabago patungo sa iyong growth. Hindi po imposible na matupad niyo po yung mga pangarap niyo ngayong bagong taon. Again, gaano man po ito kalaki kaliit sa inyong paningin o sa paningin ng iba. The Four of Wands reverse. This is something na yun. Ano yun? Yung private. Low-key yung celebration. Private achievement. Or maybe a reminder to celebrate. Celebrate your small wins. Yung mga laban na tahimik mong kinaya. Laban na patuloy mong nalalagpasan. Dahil meron. Okay? Pero this is something na fulfilling po. May pagkamalalim sa pakiramdam. Okay, balik tayo sa usaping puso. Kung yung nauna natin, medyo pain, merong ilang pain. Pero guys, sa true lang, kaakibat nitong ilang pain, since na-mention ka na travel, for some of you na nasa long-distance relationship ngayon, or merong someone na may kaugnayan sa ibang bansa ngayon, maganda po yung ating nakikita pagdating sa usaping pag-ibig. Or kung ito'y sa career, maaaring merong something na paglawak sa inyong connection na may kaugnayan sa ibang bansa. Higit kayo nakikita, higit kayo mapupuna. Hindi man ito totally andun kayo sa ibang bansa, pero kahit over the net lang po ito. But in love, may pag-bloom. Regardless of your relationship status, single ka pa man, in a relationship, Four of Wands, guys. 4 and 5 of Wands, actually. For some of you, parang meron ditong, dalawa lang naman to. Renewal or someone new. Okay? Maaaring ang ilan sa inyo, lalo pa, para sa ilan na dumaan na dito sa ilang sorpresa ng buhay, highs or lows. Yung parang sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon sa ilang hindi inaasahang sitwasyon. The Tower. This year. Meron naghihintay na celebration. Meron naghihintay na love. Or it could be, ayan nga, love or marriage proposal for some of you. Ayan, may ilang tayong distractions. Kahit pa dito, minsan, para bang i-shake kayo ngayon ng universe patungo kay the one. Na, okay, wait lang po. Po sa mga nakikinig pa, pero ito na, ituloy na natin. Salamat po. Okay. Nasa na tayo? Nagkakaroon ng delays. Pero gaano man minsan kabagal guys ang proseso or progreso, papunta kayo doon. Huwag niyong alisan yung tiwala na ito na meron kayo sa inyong mga sarili. Okay? Trust the process lang din. And yung kanina ko pa na mention, trust your faith sa Kanya. Maging ano pa man ang inyong relihiyon. Maaring ito, mag-apply na to second half of 2024. Why not? Hindi po tayo gumagawa ng predictive reading kung kailan, saan, sino. Pero kasi kung aking i-apply, yung ilang una kong na-mention na para sa ilan, ay hindi naging madali ang taong ito, 2024. Nagdaang taon, 2024. For some, parang merong halo-halong emosyon, mixed emotions. Emotionally, physically, mailang laban kayo dyan. Then, i-claim na natin. Okay, 2025. May pag-angat pa rin. Okay, hindi mawawala to. Or maybe a reminder na mag-enjoy sa inyong mga paraan. Okay? Have fun. Yung enjoyment na meron kayo sa inyong relationship, family, kapareha. Or pwede rin naman po pagdating sa inyong mga anak, kung meron na kayong baby. The High Priestess, the Temperance card, the Moon. Okay, why I'm getting a message dito for some of you, lalo kung meron talagang ikakasal, magpapakasal, makakatanggap ng proposal. Ito, again, hindi po tayo medical advisor, lalo pa rin kung tinulungan nyo na ang inyong mga sarili na mag-heal. Aking ulitin. The universe has your back. Alam niya kung kailan ka ready, kung kailan na dapat.
Pero para sa ilan, kasi umaangat yung motherly or feminine energy dito, meron pong magbuntis. Ayan. It could be a surprise, unexpected. So, kung ready na kayo, at ito na yung hinihiling ng ilan, i-claim na natin. Pero kung hindi pa, syempre, totoo naman yan, ng pag-aanak ay isang responsibilidad. So, you have to be ready. Kasi maaaring ito po ay unexpected. Para sa ilan sa inyo. Okay? Maaaring may baby blessing na dumating. Kung hindi ito mag-apply sa inyo, umangat po ang 4. 4 dito. It's all about home. So, maaaring ito ay reflect sa ilang miyembro ng pamilya. Ay merong mag-conceive. Okay? At syempre pa, ito ay matuturing na isang blessing. Ay, okay. Ang dami na isiparating ng cards, pero may mga magaganda. May mga ilang exciting ganap. Minsan, it's just a matter of perspective daw. Kaya naman minsan, di ba, sinusubok tayo ng buhay, tulungan ng sarili na i-divert. Kaya naman minsan may ilang distractions, may ilang stress, emotional imbalance tayong nararamdaman. As a water sign, umangat yung sensitivity, yung emotions, yung pagiging empath nyo. Tulungan na mag-focus, discipline, at walang imposible na maging meaningful ang inyong mga buhay relasyon, especially ngayong taon. Okay? Ano pa bang ma-add natin? So, relationship, work-wise, okay. Kung meron kayong ilang nakatensyon, or meron ilang challenge ganap sa work, or makakatensyon ngayong taon, ulitin ko, hindi kailangan laliman, everything is temporary, may solusyon. Na-mention ko, merong reconciliation. Maayos to. Or pagdating sa work, maaring ito sa sarili nyong pakiramdam lang. Parang, yes, nagtatrabaho kayo. Page of Wands. Nagtatrabaho kayo, but at the same time, it doesn't feel like you're working eh. Kasi, nai-enjoy nyo or may enjoy nyo ang taong ito. Lalo pa po kung mag-reflect din yung travel. Travel for work or pleasure man ito, or it can be both. Kung baga nag-enjoy kayo, nagtatrabaho kayo. So, ang ganda naman. Or maybe yun lang yung pinaka-message, guys. Diba kapag gusto natin yung ginagawa natin, since umaangat po yung connection sa trabaho, yung soul connection, minsan kung wala pa sa pag-ibig relasyon, yung focus nyo, at ito yung tanong ng ilan, andito pa ba ako sa tamang posisyon? Andito pa ba ako sa tamang workplace? Ito pa ba yung purpose ko? Moonchild, ayan, sumasang-ayon na. Parang ngayon lang ito nangyari. Ang daming distractions. Wait lang po. Okay, nasa na ba tayo? Dahil sa patigil-tigil natin. Parang ito natin yung pinakamahabang reading ko by elements, water signs. Ang daming nais parating nung baraha, pero ito pa yung madadagdag ko. Na-mention ko yung connection nyo sa trabaho, guys. Para sa ilan sa inyo. Na napagtatanong or mapagtatanong at one point ngayong 2025 water signs. Kung andito ka pa ba? Ito, sa part na ito, of course, ikaw po ang higit na makapagsasabi. Pero pinapaalalahanan ka ng cards na meron kang control. Okay? I mean, nasa inyo ang sagot. Alam nyo na raw to. The High Priestess, the Moon, tanungin ng sarili. Ibabalik natin ang tanong sa inyo. Andito pa ba? Kasi kung hindi umaangat dito yung love, yung enjoyment, yung passion, on a soul level connection sa inyong ginagawa, then maybe kaya parang hindi ka nakakaramdam nung magandang progress. Gaano man ka-push, gaano man parang hindi okay. It's draining. Kumbaga, hindi na nagiging okay. Halimbawa, sa ginagawa ni Moonchild, sa pagbabasa, nakakapagod siya. Yes, physically draining, mentally, spiritually, pero bumabalik-balik tayo kasi andito yung calling. Yung inner calling. Yung passion, yung hinihila ka, na kahit mapagod ka, pahinga lang, physically, babalik at babalikan mo to. So, sa part na ito, tanging kayo po ang makapagsasabi. Okay?
Marahil, ito lang naman, kailangan marinig kasi parang may pagka-serious mode din ako nakikita when it comes to your career, your work na ang ganda. Pero yes, it's very important na seryoso ka sa iyong ginagawa, sa buhay trabaho. Pero huwag mo lang din kakalimutan daw po ang magsaya. Part of life na minsan tayo ay kailangan mag-recharge ng enerhiya. Pahintulutan mo ang sarili na magpahinga. Yun lang naman, okay? At wala tayong malalim na magiging problema or nakikitang magiging problema. Ayun, patuloy na pagsabay sa agos ng buhay, water signs. Kuha na tayo ng pinaka-final advice, words na marahil kailangan nyo marinig. Year 2025 po, Cancer, Pisces, Scorpio. Sa ating ilang napag-usapan, anong kailangan nilang marinig pa? Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message po, 2025. Yes, ang bilis ng panahon. Year 2025 na tayo. Ayan. Nagbabakil lang ang moonchild. Ayun na. Tingnan natin to. Oh my! Sandali, napabitaw si moonchild. Napabitaw. Binigyan tayo ng clarification dito. Again, ito po ay general reading. May sahing gabay lang po. Hindi to kailangan mag-apply especially for single. Okay? Walang tutubo dyan. Walang tutubo. Fertility. Pakita natin sa live. Fertility. Na-mention ko na maaaring merong baby blessing po na parating. Hindi man ito mag-apply sa inyo mismo, pero sa ilang taong miyembro ng pamilya, especially. Maaaring merong mag-add up na family members 2025. Or, moonchild. Wala. Paano yun? Ako lang mag-isa. Hindi. Maaaring ito, fertility. Patuloy na growth. Patuloy na pamumunga ng mga water signs ngayong 2025. Okay, add pa tayo. Sige, add pa tayo. Water signs 2025, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Bakit ito ang bumagsak? Water signs, mensaheng gabay po. Okay, courage. Kanina pa, yung tiwala, yung lakas ng loob. Meron kayo niyan. Huwag yung pagdududahan yung meron kayo. Yung power, yung lakas, confidence. Yung inyong init, yung passion nyo sa inyong ginagawa. This is not the best year na pagdudahan yung kayo. Yung pwede nyo pang magawa, mapuntahan, matutunan. Patuloy na lakas ng loob. Water signs, year 2025, ito po ang umangat na messages para sa inyo.